Mga biday sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, ang lakas po ng loob po mga kabida, no? Ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano? Na humingi po ng kondisyon sa gobyerno, ano po, mga kabida. Kapalit po doon ho sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas, ano po, no? Pinalagan po ito, mga kabida, ni Navotas Representative Toby Chanco, ano? Yung kanyang inihinging kondisyon sa pamamagitan po ng kanyang abogado po, ano, mga kabida. Ano po itong mga kondisyon na ito? Alright? Una, house arrest, mga kabida, ano? Okay, gusto ho ni Zaldico na kapag bumalik po siya dito sa Pilipinas, gusto po niya ng house arrest. Now, pangalawa, ito hong sinasabi po ng kanyang abogado po na si Attorney Roy Rondain, ano, na gusto hong makapagpiyansa ito hong si Zaldico, ano, despite doon ho sa inirekomendang kaso po mga kabida, no, ng ombudsman doon po sa Sandigan Bayan, ano, yung kanilang kasong na-file na malversation with no bail. Okay? Yung recommendation po ng Office of the Ombudsman, mga kabida. Pero gusto hong makapagpiyansa ito hong si Zaldico, ano, mga kabida, ayon ho sa kanyang abogado. Ito, babasahin ko lang po ito pong balita, no, ng News 5, mga kabida, no. Hindi tayo papayag na house arrest o bail. Ayan. Tinutulan ni Navotas Representative Toby Chanco ang pahayag ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, na posibleng bumalik sa Pilipinas si Ko kung pagbibigyan ang kanyang mga kondisyon. Alright? Kabilang ang posibilidad ng house arrest o ang pagkakaloob ng piyansa. Ayan. Ito yung sinabi po ni Chanco, mga kabida, no? Kung ordinaryong mamamayan, walang lusot. Bakit sa plunder may special request? Banat ni Chanco. Kung may tiwala silang malinis ang kanilang kliyente, harapin niya ang kaso sa loob ng kulungan, hindi sa sala ng bahay. Justice cannot be twisted to favor the powerful, dagdag pa niya. Ayun. So, tinutulan po ni Congressman Toby Chanco, ano, ito hong mga kahilingan po, kondisyon po mga kabida ni Zaldico, ano, para lang po bumalik dito sa Pilipinas. Ang lakas po ng loob itong si Zaldico, ano, mga kabida. Wala ho siya sa posisyon, by the way, ano, para humiling po ng kondisyon. Alright? Hindi po pwedeng ang gobyerno o ang korte po ng Pilipinas, mga kabida, ang mag-a-adjust po sa kanya, ano? Unang-una po, meron na pong warrant of arrest laban sa kanya, mga kabida. Pinaghahanap na po siya ng batas, ano? The moment na ibinalik na po ng mga pulis yung warrant of arrest na sinerve po, mga kabida, doon ho sa condo unit, ano, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, sa korte, maituturing fugitive na po, mga kabida, o pinaghahanap ng batas, ano, ito hong si Zaldico, ano. So wala ho siya sa posisyon, mga kabida, na humihingi po ng kondisyon. Okay? Hindi po pwedeng mag-a-adjust po ito hong korte, ano, sa kanya. O di kaya ang gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? So, malabo po yun. Malabo po yun. Kasi unang-una po, wala ko sa batas po, mga kabida, no, na ang isang akusado pwede hong humingi po ng kondisyon. Okay? Like for example, ito hong kahilingan po niya na house arrest, ano, depende po yan sa korte, ano. Sa pagkakaalam ko po, mga kabida, magdedepende po yan sa korte at sa kondisyon po ni Zaldico, ano po, no? Marami na pong mga akusado po, ano, yung mga sinampahan po ng kaso, nagkaroon po ng warrant of arrest, ano, mga kabida, na pinagbigyan po ng korte na i-house arrest. At isa na po doon, mga kabida, sa aking pagkakatanda, ano, ito hong si dating Pangulong Erap Estrada. Okay? Pinagbigyan po ng korte during that time, I think, Sandigan Bayan nata yun, ano,
na i-house arrest na lang po dahil ho sa kanyang katandaan at saka karamdaman ata, ano, mga kabida. Tsaka marami pa po, ano, marami pa po. Depende po yan sa korte, ano. Hindi ho pwedeng magdidikta ho dito si Zaldico, ano. Patungkol naman po doon ho sa kanyang hinihiling na piyansa, ano. Unang-una po, yung kaso po niya is malversation. Okay? Yung malversation po to the highest degree. Okay? Ang inirekomenda po ng Office of the Ombudsman, mga kabida, dito is no bail. Kasi po, sumobra po ng 8 million, ano, yung threshold kasi yan, ano, mga kabida, para po no bail yung recommendation, mga kabida. Kasi may stages kasi yung malversation, eh, ano. Alright? Yung first 2 stages po, mga kabida, bailable ata yon, ano. Yung pangatlong stage ata yung non-bailable, ano po, mga kabida. Considering yung involved money ho dito, ano, amount is nasa 290 million pesos, ano. Kasi yung proyekto po diyan po sa may Oriental Mindoro po, mga kabida, no. I think flood control project 'yon, ano. Umabot po ng 290 million pesos po. Since no bail yung recommendation po ng Office of the Ombudsman, ano, hindi po pwedeng magdidikta ho dito si Zaldico, ano, na pwede ho siyang makapagpiyansa. Depende pa rin 'yon, ano, sa korte, mga kabida. Usually kasi ang korte nagbibigay po ng grant, ano, doon ho sa kahilingan po na bail, ano, ng akusado kapag makita ho ng korte po, mga kabida, na ang ebidensya po ng prosecution laban ho sa depensa is weak. Okay? Kahit na yung plunder case, mga kabida, kahit na no bail recommended po yan, pwede hong makapagpiyansa po ang akusado dyan, ano? Kung makita ho ng korte na mahina po ang ebidensya. Kaya nga, kung maalala ho ninyo, ito hong si dating senador at presidential legal advisor Juan Ponce Enrile, nakapagpiyansa po yon kahit na plunder yung kanyang case, ano, mga kabida, because sa pagkakaalam ko, nag-demurrer to evidence po yon, ano, mga kabida. Ito hong si attorney Enrile, ano, sa kasong plunder, dun ho sa isinampang kaso po, mga kabida, together with Janet Napoles, ano. Yun yung rason kung bakit po nakapagpiyansa ito kung si Enrile. Dahil sa tingin po ng korte, mahina po yung ebidensya po, ano. Kaya eventually, pinawalang sala po ito kung si Enrile, ano, ng Sandigang Bayan po, ano, mga kabida. So, ganun po yon. Kahit na po non-bailable offense, mga kabida, pwede kang makapagpiyansa kapag makita ho ng korte po, mga kabida, na ang ebidensya laban sa inyo is mahina, weak. Okay? Pero ang magdidikta dyan, ang court, hindi po ang akusado. Hindi ho katulad po dito ho kay Zaldico, ano, na siya yung magsiset po ng kondisyon. Wala ho siya sa posisyon, by the way, ano, para ho mag-set po ng kondisyon dito, mga kabida. Kaya malabo po yun na pagbibigyan po ng korte. Okay? Kasi po, ano na lang pong sasabihin po ng ibang mga akusado ho dito, ano? Like, ilan yun sila? 13 na mga akusado dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano, mga kabida. Diba? Aaray po yan. Yung mga ibang akusado, aaray po yan. Kung pagbibigyan ho si Zaldico, doon ho sa dalawang kahilingan po niya, mga kabida, aaray po yung ibang mga akusado. Ang gagawin din nila, mga kabida, ano, hihiling din yan, ano, ng ganun. House arrest at saka bail, ano. Papayagan po silang mag-bail. So ano na po ang mangyari? Lahat na lang po sila hihingi po ng bail at saka house arrest, di ba? So, para sa akin po, hindi po yan pagbibigyan po ng korte. Unless, doon po sa sinabi ko po kanina, mga kabida, kung makita po ng korte, meron pong compelling reason para pagbibigyan mo sila ng korte, ano. So, pwede po yon. Okay? Again, hindi po ang akusado ang magdidikta ho dito. Okay? Ang korte mismo, mga kabida. Pero sa ngayon, since hindi pa po nahuli ito kung si Zaldico, ano, ang pagkakalam ko po, mga kabida, pag once ang warrant of arrest po ay ilalabas po ng korte,
Yun yung hudyat po mga kabida na ang jurisdiction is about to enter sa court. Okay? The moment na mahuli na po ang subject at i-represent na po mga kabida sa court, that's the time na magkakaroon na po ng jurisdiction po ang korte doon. And since dito ho, sa sitwasyon po ni Zaldico, mga kabida, okay, hindi pa po siya nahuli, pinaghahanap po ng mga otoridad, I don't think kung ang korte na po yung meron pong jurisdiction po sa kanya, no, mga kabida. Hanggat hindi pa po siya ma-present po sa korte po mga kabida, no, I don't know hindi ko po alam, hindi po ako abogado, pero base ho sa research ko po mga kabida, magkakaroon lang po ng jurisdiction po ang korte kapag nahuli na po itong akusado at ipresenta na po mga kabida sa korte, doon pa po magkakaroon po ng jurisdiction ang court. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida, no? Dito ho sa kahilingan po ni Zaldico sa pamamagitan po ng kanyang abogado, ano, na house arrest at saka bail. Papayagan ho siyang mag-bail dito ho sa kasong malversation po na isinampa po sa kanya, mga kabida, ano, ng Office of the Ombudsman, ano? Alright? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.